Balitang-balita sa Maynila ang paghahanda ni Don Santiago de los Santos ng hapunan sa isa sa mga huling araw ng Oktubre. Higit na kilala ang Don sa tawag na Kapitan Tiago, isang taong bukas palad at laan ng tahanan sa lahat. Halos mapuno ng panauhin ng tahanan ni Kapitan Tiago sa daang Analogue, isang kalye sa Maynila. Ang pinsan niyang si Tia Isabel, isang matandang babae, ang tanging tumatanggap sa mga panauhin. Nakahiwalay ang mga panauhing babae sa mga lalaki. Pinakamaingay sa pangkat ng mga panauhin ang pangkat ng isang Dominiko, Franciscano na ang militar, hindi palakibo. Maikling mangusap at walang ligoy-ligoy. Ang Dominiko, si Padre Hernando de la Sibila, ay kura ng Binundok at naging propesor ng San Juan de Letran. Siya'y bata pa, makisig at matalino. Ang Franciscano ay si Padre Damaso Verdolagas. May gulang na, ngunit may kasiglahan pa rin at may matipunong tindig tulad ng isang maharlikang Romano. May kagaspangan ng kanyang tinig at walang habas magsalita. Kausap ni Padre Damaso ang isang Kastilang mapula ang buhok, si Ginoong Laruja. Kararating lang ng Ginoo sa Pilipinas. Sinalaysay ni Padre Damaso ang 20 taon niya sa San Diego. At bilang kura, kilala niya ang mga Indio na siyang tawag ng mga Kastila sa mga Pilipino. Bilang mga walang turing, pabaya, may masasamang bisyo at mangmak. Tayo po'y nasa bahay ng isang Indio, ang wika ni Ginoong Laruja. Huwag kayong mabahala. Si Santiago ay di nagpapalagay na siya'y isang Indio. Ang tugon ni Padre Damaso sa nag-aalalang panauhin. Ang bayan ay napanganyaya na at napasuntok ang kura sa kanyang upuan. Buong pagkamanghang napatingin kay Padre Damaso ang lahat. Anong ibig niyong sabihin? Kapag ang kura ay nagpahukay ng bangkay ng isang erehe upang ipatapon, kahit ang hari ay walang karapatang magparusa o makialam. Ang wika ng Franciscano. Ang Kapitan General ay kinatawan ng hari, sigaw ng tenyente. Ano bang hari? Sa ganang amin, walang ibang hari kundi ang tunay lamang. Bawiin ninyo ang inyong sinabi, kundi bukas din ay pagbibigay alam ko ito sa General. Sulong, ipahahatid ko pa kayo sa aking karwahe. Magitan sa pag-uusap si Padre Sibila, sa himig ng pagtatanggol nito kay Padre Damaso at sa pangambang siya pa ang masisi, isiniwalat ng tenyente kung bakit galit na galit si Padre Damaso sa Kapitan General. Ayon sa kanya, habang wala si Padre Damaso sa San Diego, ang katulong niyang Pilipino ang nagpalibing sa bangkay ng isang marangal na Ginoo. Alam ni Padre Damaso na hindi ito nangungumpisal, ngunit tapat naman ito sa kanya, tungkulin at sa lipunan. Ang Don ay may bugtong na anak na pinag-aaral niya sa Europa. Nang magbalik sa San Diego si Padre Damaso, nagalit ito sa katulong ng paring Pilipino. Pinahukay ang bangkay upang ilipat ito kung saan. Umabot ito sa kaalaman ng Kapitan General kaya hiningi nitong parusahan si Padre Damaso. Inilipat ang kura ng bayan sa lalong mabuting bayan. Pagkawika nito ay lumisan na ang tenyente. Nanumbalik ang katiwasayan. Di naglaoy dumating ang 2 tao na nagtuloy sa bulwagan. Bukas palad, positibong damdamin sa pagbibigay at pagtulong. Walang habas magsalita, walang tigil at walang pakialam sa mga sasabihin. Kura, pastor o pari. Erehe, mga taong sumasalungat sa simbahan. Napanganyaya, napasama, o nadisgrasya. Ang isa sa pinakamalagang nangyari sa kwento ay ang pagtatalo ni Padre Damaso at ni Teniente Guevara.
mas mabuting pumuri kaysa mamahamak ng kapwa. Sa Kabanata 1 ay pinakita sa atin ni Teniente Guevara ang isang pagpapakumbabang ugali o asal. Ginawa niya ito upang hindi na mas lalong lumala ang kanilang alitan o pagtatalo ni Padre Damaso. Ang isa sa simbolismo na pinakita sa kwento ay ang pagtatalo o alitan nila Padre Damaso at Teniente Guevara na naglalarawan o nagpapakita sa alitan ng gobyerno o pamahalaan laban sa simbahan. Si Padre Damaso na alagad ng simbahan at si Teniente Guevara na alagad ng militar o ng pamahalaan. Kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon ay ang paghahanda ng magabo sa mga okasyon. Ito ay isang kultura na dapat nating iwasan kung hindi naman natin kaya. Lalo na ngayong kasalukuyang panahon na sa mga simpleng okasyon ay gusto natin ng magabong handaan. Dumating si Kapitan Tiago na hawak sa kamay ang isang binatang nakaluksa. Siya'y si Juan Crisostomo Magsalin Ibarra na kagagaling lang sa Europa. Napatigagal si Padre Damaso, gayon din ang tenyente. Humanga ang mga panauhin kay Ibarra sa kanyang tikas at anyo. Masisinag ang kanyang kalusugan at marangal na pag-uugali. Mababakas sa kanyang masayang muka ang pagkakaroon ng dugong Kastila sa kabila ng kanyang pagkakayumanggi. Aba, sila ang kura sa aking bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama, ang masayang bati ng binata sa paring Franciscano. Ang lahat ng paningin ay nabaling kay Padre Damaso na hindi man lamang tuminag sa kinauupuan nito, ni hindi niya inabot ang nakalahad na palad ng binata. Patawarin ninyo ako, tila ako'y nagkamali. Nagugulumihan ng wika ng binata. Hindi nagkakamali, ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng ama mo. Iniurong ni Ibarra ang nakaunat na kamay at tumalikod. Napaharap siya kay Teniente Guevara na kanina pa nagmamasid sa kanya. Salamat at maluwalhati kayong nakarating sa sariling bayan. Naway maging mapalad kayo ng higit sa inyong ama. Bati ng Teniente na nanginginig ang tinig. Nakilala at nakapulong ko ang iyong ama. Isa siya sa lalong marangal na nakilala ko. Ginoo, ang papuri ninyo sa aking amay pumaparam sa aking pag-aalinlangan tungkol sa kanyang pagpanaw. Lumayo ang tenyente upang ilihim ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Naiwang nag-iisa sa bulwagan si Ibarra, sapagkat walang nagpapakilala sa kanya, ipinakilala niya ang sarili. Una sa kadalagahan na walang umamik at ikalaway sa mga kalalakihan na agad pumaligid sa kanya at nagsipabansag ng kani-kanilang pangalan. Ang pagpapakilala sa sarili ay isang kaugalian sa Alemanya. Isang Ginoo, si Kapitan Tinong, ang nagpakilalang kaibigan niya si Kapitan Tiago at matalik na kaibigan ng ama ni Ibarra. Inanyayahan niya ang binatang makasalo sa isang pananghalian kinabukasan. Nagpasalamat si Ibarra ngunit di siya makapagpapaunlak dahil uuwi siya sa San Diego sa araw ding iyon. Makaraan ng ilang sandali, isang utosan ang nagsabing nakahanda na ang hapunan. Lahat ay madaling dumulog sa hapagkainan, maliban sa mga babae, lalo na ang mga Pilipina na kailangan pang pilitin. Nangungulumihanang, pagkalito o pagkagulo. Pumaparab, pumapanaw o pumapatay. Pangingilid, tumutulo ang luha o tutulo. Maluwalhati, maayos, pinagpala. Napatigagal, nawalan ng masasabi. Ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa Kabanata 2 ay ang pagpapakilala ni Crisostomo Ibarra.
aral na naibahagi sa atin ng Kabanata 2 ay magpapakilala ng formal isang kagandahang asal at maging mapanuri tayo at matalino sa pagpili ng mga salita na ating sasabihin dahil baka ito'y hindi maging maganda sa pandinig ng iba. Ang isa sa simbolismo na ginamit sa Kabanata 2 ay ang kasuotang itim ni Ibarra na nagpapakahulugang pagkamatay ng kanyang ama. Binanggit sa kabanata na kailangan pang pilitin ng mga kababaihan upang makisalo o makikain sa handaan. Sa kasalukuyang panahon, maaari natin ito maintulad sa atin dahil madalas tayo ay kailangan pang pilitin sa mga bagay na kailangan natin gawin. Sa mga bagay na kailangan nating tapusin, madalas tayo ay kailangan pang pilitin upang gawin ito. Nagtungo na sa pagkainan ng mga panauhin. Sabay na dumulog sa kabisera sina Padre Sibila at Padre Damaso, ngunit nagkahiyaan pa at nagkahilaan ang dalawa. Ito'y para sa iyo, Padre Damaso, dahil sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Padre Sibila: hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan at kumpesor ng may bahay. Kung siya ninyong ipinag-uutos, at umakmang uupo na si Padre Sibila. Hindi ko inuutos ang hadlang ng Pransiskano na hindi bumibitaw sa silya. Nagtama ang paningin ng Dominico at ng Tenyente. Inialok ng kura sa Tenyente ang upuan, bagamat ito'y pabalakbong lamang sapagkat ipinalalagay niyang nakatataas ang praile sa mataas na pinuno ng pamahalaan. Tumanggi ang Tenyente dahil ayaw niyang mapagitna sa dalawang pari. Si Ibarra lamang ang nakaalala sa may bahay na saluhan sila sa pagkain. Don Santiago, kami po'y inyong saluhan. Ang hapunang ito ay pasasalamat sa mahal na Birhen dahil sa inyong pagdating. Sadya po akong nagpaluto ng tinola para sa inyo. Isa pa, si Luculo ay hindi kumakain sa bahay ni Luculo, ani ni Don Santiago. Nang ipamahagi ang tinola, nabigay kay Padre Damaso ay isang pinggang maraming upo at sabaw, leeg na walang balat, at maganit na pakpak ng manok samantalang ang sa iba ay hita at pitsoy. Kay Ibarra ay panay lamang loob ang natapat. Sa inis ni Padre Damaso, nilis niya ang kutsara, ang mga upo, humigop ng kaunting sabaw at pabagsak na binitawan sa pinggan ng kutsara saka itinulak kanyang pinggan. Nag-uusap sina Ginoong Larua at Ibarra. 7 taong nawala sa Pilipinas si Ibarra kaya nasabi ni Ginoong Laruha na maaaring nalimot na ng binatang Pilipinas. Lagi ko pong naaalala ang aking bayan. Ang bayan ko po ang tula na nakalilimot sa akin. 1 taon na ngayong di ako nakatatanggap ng balita buhat dito kaya tulad ko'y isang dayuhan na di nakababatid kung paanong namatay ang kanyang ama. Ah, ganun pala, bulalas ng Tenyente. Aling banda sa Europa ang naibigan ninyo? Tanong ni Ginoong Laruha. Bukod po sa Espanya na pangalawa kong bayan, ang alinmang bayan sa malayang Europa. Nang mag-usisa si Ginoong Laruha kung ano ang nakatawag ng pansin ni Ibarra sa pamumuhay sa Europa, nag-isip ng mahabang sandali si Ibarra bago sumagot. Bago ako magtungo sa isang bayan, pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan at pagkatapos ay unti-unti nitong pagbabago sa ikasusulong nito. Lagi kong nakikita na ang kasaganahan at karukaan ng mga bayan ay may tiyak na kaugnayan sa kanilang mga ninuno. Wala ka bang nakita kundi iyan? Tanong ni Padre Damaso. Sayang ang ginugol mong salapi kung iyan lamang natutunan mo. Iyan ay alam na ng lahat ng bata sa paaralan. Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kura. Ito ay nagpapagunita sa aking kabataan. Salamat binubuhay nila ang nakaraang panahon, pinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Nanginig si Padre Damaso. Nagpaalam naman si Ibarra yamang tapos ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan. Bagamat hindi siya umiinom ng alak, tumungga si Ibarra ng isang kopita para sa kabutihan ng Espanya at Pilipinas. Pinigilan ni Kapitan Tiago ang binata sapagkat darating na si Maria Clara.
Paparito po ako bukas bago umalis. Mayroon lamang akong dadalawin na di mapagpapaliban. Di na napigil ng binata at umalis na ito. Nakita na ninyo, wika ni Padre Damaso sa katabi. Iyan ay kapalaluang bunga ng pag-aaral sa Europa ng kabataang Indio. Dapat itong ipagbawal ng pamahalaan. Karukhaan, kahirapan, salat sa pamumuhay. Maralitang hapag, isang payak o mahirap na hapag. Kopita, paso. Kapalaluan, pagbibigay galang o pagpapahalaga sa sarili. Pabalat bunga, pagkukunwari, pagpapanggap, hindi buong loob. Ang isa sa pinakaimportanteng pangyayari sa Kabanata 3 ay ang eksena ng dalawang pari at ni Teniente sa upuan. Ang aral sa Kabanata 3 ay habaan pa natin ang ating pasensya at laliman pa natin ang ating pag-intindi sa mga bagay-bagay upang walang samaan ng loob at hindi lumala ang alitan tulad ng ginawa ni Ibarra. Isa sa mga simbolismo na pinakita sa Kabanata 3 ay ang pag-aagawan ng upuan para sa kabisera. Sa mga ganong okasyon o handaan, kung sino ang nakaupo sa kabisera, siya ang tinitingnang pinakamakapangyarihan. Kung kaya't sila'y nag-aagawan para sa pwesto na iyon. Ang kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon ay ang pinakita ni Padre Damaso sa hapagkainan na pagrereklamo niya at pagdadabog niya dahil sa nakuha niyang ulam. Kadalasan tayo sa panahon ngayon ay puro reklamo at nakakalimutan pa nating magpasalamat sa mga pagkain na ating natatanggap. Lumakad si Ibarra na walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya sa liwasan ng binundok. Ikinamangha ng binata ang kawalan ng pagbabago sa lugar na iyon. Pagkaraan ng 7 taong itinigil niya sa Europa. Naroon pa rin ang mga bagay na may pintang puti at bughaw. Ang lumang orasan sa kampanaryo ng simbahan at ang tindahan ng inchik. Habang iniisip niya ang tanging matatag na Pilipinas, na isang lupaing walang katatagan ay ang kawalan ng kaayusan ng lungsod, isang marahang dantay na mga kamay ang kanyang nararamdaman sa balikat. Nang ito'y kanyang lingunin, namalas niya ang tenyenteng nakangiti sa kanya. Binata, mag-iingat kayo, maging aral sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Ang wika ng tenyente. Sinalaysay ng tenyente ang mga pangyayari tungkol sa ama ni Ibarra habang sila'y naglalakad patungo sa kwartel. Gaya ng batid na ninyo, ang inyong ama ang pinakamayaman sa inyong bayan. Pagamat iginagalang siya at minamahal ng marami, marami rin ang naiinggit at napupuotan sa kanya. Ang inyong ama ay Kastila na tulad ng ibang naparito sa Pilipinas ay di asal ng marapat. Ang mga taong ipinadadala rito ay ang mga taong walang kabuluhan sa Espanya. Kung may mabuti, hindi naglalaon ay sumasama dahil na rin sa bayan. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng maraming kaaway na Kastila at Fraile ng inyong ama. Ilang buwang matapos ninyong lisanin ng Pilipinas, nagkasamaan ng loob si Padre Damaso at ang inyong ama. Ipinaratangan niya si Don Rafael ng di pangungumpisal, gayong malaunan niyang malaman ito. Mula sa pulpito ay pinasasaringan niya ang inyong ama.
Sandaling nagpahinga ang tenyente sa pagsasalaysay. Noon ay may isang artilyero na itiniwalag sa tungkulin dahil sa masamang ugali at kamangmangan. Ginawa siyang maniningil ng buwis ng mga sasakyan kahit hindi siya marunong bumasa at sumulat. Natuklasan ito ng mga Indyo, kaya tumanggap siya ng mga masasakit na biro na lalong nakapagpasama sa kanyang ugali. Pinagtatawanan siya ng mga batang mag-aaral. Minsan, di na nakapagpigil ang artilyero. Pinabol niya ang mga bata. Dahil sa matinding galit at di maabutan ng mga tumatakbo, pinukol niya ang mga bata ng kanyang tungkod na tumama at sumugat sa isang mag-aaral. Patakbong nilapitan ng artilyero ang bata at pinagsisipa. Di pa ito nasiyahan at iniyamba ang mga kamay sa daraanan naman ni Don Rafael. Sinugod niya ang artilyero at kinagalitan ng lapis. Umakmang susuntok ang artilyero, ngunit naagapan ito ng Don at ginamitan ng pambihirang lakas. Sumuray ang artilyero. Nagbuwal pagkaraan ng ilang hakbang at tumama ang ulo sa bato. Sumuka ng dugo at di natauhan. Di naglaon at ito ay namatay. Ang bata ay pinangko ng inyong ama at dinala sa tribunal. Nabilanggo ang inyong ama. Naglabasan ng mga lihim niyang kaaway. Binaratangan siyang erehe at pilibustero na siya'y bumabasa ng mga pahayag mula sa Madrid na siya'y nagtatago ng mga liham at larawan ng isang binitay na pari at kung ano-ano pa. Dapat na sana ay malaya na siya sapagkat pinagtotohanan ng mga manggagamot na ang ikinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Ngunit ang kayamanan at karangalan ng inyong ama ang naging hadlang sa kanyang paglaya. Hindi umimik si Ibarra, kaya nagpatuloy ang tenyente. Pinamahalaan ko ang kanyang usapin sa pakiusap na rin ng inyong ama. Tumulog ako sa isang batikang manananggol na Pilipino. Ngunit tumanggi itong hawakan ng kaso sa pangangambang siya'y madamay. Isang tanyag na abogadong Kastila ang aking nilapitan. Mahusay ang ginawa niyang pagtatanggol sa inyong ama. Subalit, ang mga paratang na napasinungalingan na ay napalitan na ibang paratang. Si Don Rafael ay sinakdal sa pangangamkam ng bukirin, nakasabwat ng mga tulisan upang maprotektahan ang kanyang pananim at mga hayop. Nagusot ang usapin at pagkaraan ng isang taon, hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Ang katwiran ay nagtatagumpay din. Nang malapit na siyang lumaya, ang labis na sama ng loob sa mga taong walang utang na loob, ang mga pagtitiis at hirap sa loob ng bilangguan ay lubhang nagpahirap sa katawan ng inyong ama hanggang siya'y nagkasakit at binawian ng buhay. Tanging ako lamang ang nakasaksi sa kanyang pagkamatay. Nasa tapat na sila ng kwartel. Huminto ang tenyente at inabot sa binata ang kanyang mga kamay. Binoto, isasalaysay sa inyo ni Kapitan Tiago ang ibang pangyayari. Magandang gabi po. Sumakay sa kalesa si Ibarra at nagpahatid sa Fonda de Lala. Ang pinakamahalagang pangyayari sa Kabanata 4 ay ang marahang pagdantay ng mga kamay ng tenyente sa balikat ni Ibarra. Ipinaalalahanan niya ito na mag-ingat upang hindi matulad sa kanyang ama. At isinalaysay ng tenyente ang mga pangyayari tungkol kay Don Rafael habang sila'y naglalakad patungong kwartel. Pintang puti at bughaw. Sumisimbolo ang mga ito bilang kalinisan at kapayapaan. Ang aral sa Kabanata 4 ay huwag agad-agad tayong manghusga ng kapwa. Magkaroon ng patas na hustisya sa mga taong nasa tama at huwag itago ang tunay na katotohanan para lamang gumanti sa taong iyong pinaiingitan. Maisasalamin ko ito sa mga tao sa ating panahon sapagkat kagyat na silang nagbibigay ng paratang sa kapwa dahil lamang sa nababalitaan nila, kahit hindi pa naman nila napapatunayan ang totoong katotohanan.
Pagdating ni Ibarra sa Fonda de Lala na pansamantala niyang tinutuluyan, tinungo niya agad ang kanyang silid na nakaharap sa ilog. Naupo siya sa isang silyon at iginala ang paningin sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa kanyang durungawan, tanaw na tanaw ang kasiyahan sa ibayo ng ilog. Kung hindi lamang abala ang kaniyang isipan, nakita sana niya sa tulong ng Larga Vista si Maria Clara na dumating buhat ng Beaterio. Natanaw sana ni Ibarra si Maria Clara na napakaganda at larawan ng kawalang malay. Ang dalagay nasa gitna ng mga panauhin at umaani ng paghanga at mga papuri. Tanging si Padre Salvi, ang bagong kura ng San Diego, ang di nabigahani sa gayong masayang tanawin. Ang lahat ng ito'y di nakita ni Ibarra. Ang nananaig sa kanyang guni-guni ay ang nakahahambal na larawan ng isang taong nanggigipuspos sa loob ng isang silid ng bilangguan. Nakaratay ang matandang may sakit, pabiling-biling sa lahat ng dako at tinatawag ang isang pangalan. Naririnig paminsan-minsan ang kalasing ng isang tanikalang bakal at ang mga pagkahikbi. Samantala, sa isang malayong puok, naroon ng isang binatang nagsasaya. Nagsasaya, humahalakhak at umiinom ng alak. Ang guni-guni ni Ibarra'y nagkaroon ng katuturan. Ang matandang bilanggong may sakit ay ang kanyang ama. Ito ang tanging nakikita ni Ibarra sa kanyang pag-iisa. Ang pinakamahalagang pangyayari sa Kabanata 5 ay ang pagdating ng napakagandang dalaga na si Maria Clara, buhat ng Beaterio. Ang aral sa Kabanata 5 ay sa kabila ng pinagdaraanan natin sa buhay, piliin nating maging matatag at huwag sumako, sapagkat maraming rason upang ipagpatuloy ang buhay na mayroon tayo, kahit na isa sa mga mahal natin sa buhay ay yumaong sa hindi inaasahang panahon. Maria Clara. Sumisimbolo siya bilang isang tipikal na dalagang Pilipina. Maiuugnay ko ito sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin, sadyaman o hindi, sapagkat hindi natin sila kailangan panggantihan dahil darating din ang panahon na kusa silang uusigin ng kanilang mga konsensya. Isang pandak, di kaputian, may bilugang muka at mataba si Kapitan Tiago. Ayon sa mga humahanga sa kanya, ang kanyang katabaan ay dulot ng langit. Ngunit sa kanyang mga katunggali, iyon ay galing sa dugo ng mga mahihirap. Ang kanyang pagkamukhang bata ay nagkukubli ng tunay niyang gulang. Ngunit sa kanyang mga katunggali, iyon ay galing sa dugo ng mga mahihirap. Ang kaniyang pagkamukhang bata ay nagkukubli ng tunay niyang gulang. Kaya inaakalang siya'y 35 lamang. Ang mukha niya'y may anyong banal, ang mga mata niya ay maliliit at may maitim siyang buhok. Ipinalalagay na isa siya sa pinakamayaman sa Pinuntok dahil napakarami niyang ari-arian at mga negosyo. Isa rin siyang tanyag na asindero sa Pampanga at Laguna. Marami rin siyang paupahang bahay sa Rosario, Santo Cristo at Anlague. Ang kaniyang kalakal na apyan ang mga katungkulang ipinagbibigay, kaya ng panahong yaon, itinuturing siyang mayaman at kasundo ng lahat, ng Diyos, ng pamahalaan at ng mamamayan. Kasundo niya ang Diyos na walang pag-aanundangan. Nagagawa niyang bilihin ang kabanalan sa pamamagitan ng pagpapamisa o pagpapadasal para sa Kanya. Lagi siyang bukas palad sa anumang donasyong hingin sa Kanya para sa simbahan. Walang alinlangang kasundo siya sa pamahalaan. Lagi siyang handang sumunod sa pinakamababamang pinuno ng lahat ng mga tanggapan. Para sa kanya, anumang gawin o itakda ng mga Kastila ay tumpak at kapuri-puri. Kabilang siya sa umaalipusta sa mga Pilipino.
na siya'y hindi isang Pilipino. 2 taon siyang naglilingkod bilang kapitan o gobernador silo kahit siya'y hindi tunay na Kastila. Bugtong na anak ng isang may tubuhan sa Malabon si Kapitan Tiago. Nakaririwasa ang mag-anak. Dahil sa kakuriputan ng ama, hindi siya pinag-aral. Pumasok siya bilang katulong ng isang Dominiko na siyang matiyagang nagturo sa kanya. Nang namatay ang kanyang tagatangkilik at ang kanyang ama, siya'y nangalakal na lamang. Napangasawa niya si Pia Alba, sa magandang dalagang taga Santa Cruz. Naging kawaksi niya ang asawa sa hanap buhay hanggang sa yumaman at makilala sila sa lipunan. Ito ang naging daan para magkaibigan noon ang kura nito na si Padre Damaso at si Don Rafael Ibarra na siyang pinakamayaman sa San Diego. Pagkatapos ng 6 na taong pagsasama, wala pa rin silang supling, kung saan-saan sila namanata hanggang sa ipinayo sa kanila ni Padre Damaso na sa Ubando magtungo at dumalangin kay San Pascual Bailon para sa anak na lalaki, o kaya naman ay kina Nuestra Señora Maria de Salambao at Santa Clara sa anak na babae. Di nagluwat, si Pia Alba ay naglihi, ngunit naging masasakit din ito. Nagbalot ng kalungkutan ang kanyang pagdadalang tao, hanggang sa siya'y namatay sa panganganak. Isang napakagandang sanggol na babae ang kanyang isinilang. Naiwan sa pangangalaga ni Tia Isabel, ang pinsan ni Kapitan Tiago, ang bata. Si Padre Damaso ang siyang naging ninong sa binyag. Pinangalang Maria Clara ang sanggol sa karangalan ng mga pinmakasi sa Ubando. Lingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago, ay hinalay pala ni Padre Damaso ang kanyang asawa, at ang katotohanan ay nailantad rin kila naunan. Sa gulang na 14, si Maria Clara ay pinasok sa Beaterio. Lumuluha siyang nagpaalam kay Padre Damaso at sa kababatang si Crisostomo na anak ni Don Rafael, na di naglaon ay pinadala naman ng ama sa Europa upang doon mag-aral. Nagkasundo sina Kapitan Tiago at Don Rafael na ipakasal ang dalawa pagsapit ng takdang panahon. Ikinatuwa ng dalawa ang mga pangyayari ito sapagkat talagang may pagtingin sila sa isa't isa. Ang pinakamahalagang pangyayari sa Kabanata 6 ay ang pagkamatay ni Pia Alba sa panganganak. Isang napakagandang sanggol ang kanyang isinilang. Naiwan naman ito sa pangangalaga ni Tia Isabel. At Maria Clara ang ipinangalan sa sanggol na babae. Pia Alba. Sinisimbolo niya ang larawan ng mga kababaihang walang kakayahang ipaglaban ang kanilang sarili. Ang aral sa Kabanata 6 ay bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin natin ito'y ipagmalaki. Matuto rin tayong respetuhin ang ilang kababayan at hindi ikahiya ang pagiging lubos Pinoy. Huwag tayong tumulad kay Kapitan Tiago na itinuring ang kanyang sarili bilang isang Kastila dahil lamang sa kataasan sa buhay at pagiging bulag sa pamahalaang Kastila. Maisasalamin ko ito sa mga kababaihan sa ating panahon na walang kalaban-laban na nakaranas rin ng mga naranasan ni Pia Alba sa kamay ni Padre Damaso na ito ay nagbunga. Kaya wala sa pananamit kung bakit mayroong humahalay, kundi nasa isipan nito ng mga taong mapagsamantala at hindi lahat ng taong ating tinuring na kaibigan at pinagkatiwalaan ay may mabuting hangarin para sa atin. Ang iba ay may maitim na balak na pala. Sa pagpapatuloy ng nobelang Noli Me Tangere, tatalakayin natin ngayon ang Kabanata 7 hanggang 9. Kabanata 7, Suyuan sa Azotea. Sina Maria Clara at Tia Isabel ay maagang nakapagsimba sa araw na ito. Matapos silang makapag-almusal ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Naglinis ng bahay si Tia Isabel dahil sa mga kalat na bunga ng hapunan na naganap noong nakaraang gabi. Si Kapitan Tiago ay nagbuklat ng mga kasulatan tungkol sa kabuhayan. Samantalang si Maria Clara ay nananahi habang kausap ang ama
upang malibang ang sarili, sapagkat ngayong araw ang nakatakdang pagkikita nila ni Ibarra. Hindi mapakali ang dalaga dahil sa pananabik na masilayan ang kanyang sinisinta. Napagpasyahan nilang magbakasyon sa San Diego dahil nalalapit na ang pista doon. Maya-maya pa'y dumating na si Ibarra at hindi makakailang nataranta ang dalaga. Pumasok sa silid si Maria Clara at tinulungan siya ng kanyang tiya Isabel na ayusin ang sarili. Lumabas rin ito. Nagkita ang dalawa sa bulwagan. Kapwa nagkaroon ng kaligayahan sa mga mata ng dalawa nang magtama ang kanilang paningin sa isa't isa. Upang makapagsarili at makaiwas na rin sa alikabok na likha ng pagwawalis ni Tia Isabel, ay nagtungo ang dalawa sa azotea. Doon ay masinsin nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang nararamdaman at sumpaan sa isa't isa. Binalikan nila ang mga alaala na nabuo nila ng magkasama. Pareho din nilang itinago ang mga bagay na ibinigay nila sa isa't isa, katulad ng dahon ng sambong na iniligay ni Maria Clara sa sombrero ni Ibarra upang hindi ito mainitan, at ang sulat ni Ibarra kay Maria Clara bago ito umalis papuntang Europa. Binasa ng dalaga ang laman ng sulat sa kapitan. Ayon sa sulat, layunin ni Don Rafael na pag-aralin si Ibarra sa malayong lugar upang makapaglingkod ng mataas na kalidad sa bayang Sinilangan. Handa di umano itong magtiis na mawalay sa anak upang sa bandang huli ay maibigay nito sa bayan ang kanyang hangarin. Natigilan naman si Ibarra dahil naalala nito na bukas ay undas at marami siyang kailangang gawin. Nagpaalam na si Ibarra. Nabinilinan naman ng kapitan na sabihan ang kanyang katiwala na sila ay magbabakasyon doon. Si Maria Clara naman ay hindi napigilang maluha dahil sa pangungulila kay Ibarra. Sinabihan siya ng kanyang ama na ipagtulos si Ibarra ng 2 kandila at ito ay ialay sa santo ng maglalakbay. At diyan nagtapos ang Kabanata 7. Kabanata 8. Mga gunita ng lumipas. Ang kalesang sinasakyan ni Ibarra ay masayang bumabagtas sa isang masayang puok sa Maynila. Ang kagandahan ng sinag ng araw ay nakakapagpapawi sa kanyang kahapisang nadarama. Sa pagmamasid niya sa kapaligiran, biglang bumangon ang kanyang nahihimlay na diwa sa isang alaala. Kabilang dito ang mga kalesa at karumatang hindi tumitigil sa pagbibiyahe. Mga taong may iba't ibang uri ng kasuotan na katulad ng mga Europeo, Inchik at Pilipino. Mga kababaihang naglalako ng mga bungang kahoy at pinapasan ng mga lalaking hubad. Mga ponda at restaurant, at pati ang mga karitong hila ng mga makukupad na kalabaw. Pati ang bilanggong patay sa ilalim ng kariton at malapit sa 2 bilanggurin ay kanyang naalala. Sa patuloy na pagsuyod ng kanyang paningin, napansin niya na walang pinagbago ang puno ng talisay sa San Gabriel. Samantalang ang eskolta ay lalong pumangit para sa kanya. Nakita niya ang mga magagarang karwahe na ang mga sakay ay mga kawaning inaantok sa kanilang pagpasok sa mga tanggapan at pagawaan. Mga Chino at paring walang kibo sa mga paring nakasabay sa karwahe. Namataan niya rin si paring Damaso na nakakunot ang noo. Si Kapitan Tinong noon na kasama ang asawa at mga anak na babae na nakasakay sa ibang karwahe at binati si Ibarra. Napadaan din siya sa Aroseros, na kilala na ngayon na Claro M. Recto sa bahaging kinalalagyan ng paggawaan ng tobako. Naalala niya na minsan na siyang nahilo dahil sa amoy ng tobako. Nang madaan siya sa Hardin Botaniko, saglit na napawi ang kanyang magandang gunita. Pumasok sa kanyang isip na ang hardin sa Europa ay nakakaakit at nakakapag-anyaya sa mga ito upang ito ay malasin. Itinoon niya ang kanyang tingin sa malayo at nakita niya ang matandang Maynila na naliligid ng makakapal at nilumot ng mga pader. Ang pagkakapatingin niya sa bagong bayan ay nagpabangon sa bilin ng kanyang naging gurong pari bago siya tumulak sa ibang bansa. Ang bilin ng pari ay una, ang karunungan ay para sa tao, ngunit ito ay natatamo lamang ng mga may puso. Pangalawa, kailangang pagyamanin ang karunungan upang maisalin ito sa susunod na salinlahi. At pangatlo,
ang mga dayuhan ay pumunta sa Pilipinas upang maghanap ng ginto, kung kaya't nararapat lamang napuntahan ang lugar ng mga dayuhan upang kunin ni Ibarra ang mga ginto nila. At dito nagtapos ang Kabanata 8. Kabanata Siyam, mga suliranin tungkol sa bayan. Nang araw na iyon ay nakatakdang kuhanin ni Maria Clara ang kanyang kagamitan sa kumbento. Ang kanyang tiya Isabel ay naghihintay na sa karwahe upang tuluyan na silang makaalis. Siya namang pagdating ni Padre Damaso. Hindi minabuti ng pari ang kanilang pag-alis, kaya bubulong-bulong itong umakyat papunta sa bahay ng kapitan. Agad naman siyang sinalubong ng kapitan at akmang magmamano sa kamay nito, ngunit tinanggihan ito ng pari. Sa halip ay sinabi na agad nito ang kanyang pakay sa kapitan. Ani ni Padre Damaso, hindi raw dapat maglihim sa kanya si Kapitan Tiago dahil siya ang pangalawang ama ni Maria Clara. Sinabi din niyang dapat na raw itigil ng dalaga ang pakikipagmabutihan nito kay Ibarra. Dagdag pa ng pari, hindi daw dapat maghangad ng kabutihan ang kapitan para sa kanyang mga kaaway. Ang kapitan naman ay nakumbinsi sa mga sinabi ni Padre Damaso. Kung kaya, pag-alis nito ay agad na pinatay ng kapitan ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa paglalakbay ni Ibarra pauwi sa bayan ng San Diego. Samantala, si Padre Sibila ay nagtungo sa kumbento ng Dominikano sa Puerta de Isabel II. Dito ay dinalaw niya ang paring may matinding sakit. Kanyang ibinalita ang mga nakaraang kaganapan, kagaya ng pangaaway ni Padre Damaso sa bahay ng Kapitan Tiago, ang pagpanig di umano ng tinyente sa kapitan, at pakikipag-alyansa kay Padre Damaso. Ang matandang may sakit ay nakipagpalitan din ng saloobin at sinabing ang pagtaas ng buwis ang dahilan ng pagkaubos ng kanilang mga kayamanan. Anya, natuto na ang mga Pilipino sa paghawak ng ari-arian. At dito nagtapos ang Kabanata 9. Ngayon naman ay balikan natin ang pinakamahalagang pangyayari sa bawat kabanata. Simulan natin sa Kabanata 7, Suyuan sa Asotya. Ang pinakamahalagang pangyayari sa kabanatang ito ay ang pagkikita ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa may Asotya. Dito ay pinag-usapan nila ang kanilang nararamdaman at mga sumpaan sa isa't isa. Dito ay pinag-usapan nila ang mga bagay na ibinigay nila sa isa't isa, at ang pinakamahalagang pinag-usapan nila ay ang pagliban ni Ibarra tungong Europa na lubos na ikinalungkot ni Maria Clara. Sunod naman ay ang Kabanata 8, mga gunita ng lumipas. Ang pinakamahalagang pangyayari sa kabanatang ito ay ang mga panahon kung saan nakasakay si Rizal sa kalesa habang ginugunita ang ganda ng bagong bayan ng Maynila. Ito ang naging dahilan ng pagbangon ng kanyang mga naghihimlay na diwa o alaala. Kasama na rito ang aral ng kanyang dating gurong pari. Sunod ay ang Kabanata 9, mga suliranin tungkol sa bayan. Ang pinakamahalagang pangyayari sa kabanatang ito ay ang pagpunta ni Paring Damaso sa bahay ng Kapitan Tiago upang pagsabihan ito na siya ay may karapatan sa lahat ng bagay patungkol kay Maria Clara. Pinagbawal nito na makipagbabutihan si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra, at sinabihan din niya si Kapitan Tiago na hindi dapat ito naghahangad ng mabuti para sa kanyang mga kaaway. Ang aral sa Kabanata 7 ay ang pag-ibig ay titibay at tatagal kung mayroong tiwala at pag-iintindihan ang magkasintahan sa isa't isa. Katulad ni Maria Clara at Ibarra. Walang masamang sinabi si Maria Clara matapos sabihin ni Rizal na siya ay aalis patungong Europa. Sa halip ay ipinakita niya na mayroon siyang pag-uunawa at tiwala kay Ibarra. At ito ang susi upang magtagal at tumibay ang pagmamahalan. Sa Kabanata 9 naman ay tinuruan tayo na ang mabuting mamamayan ay dapat na maghangad ng kaunlaran para sa kanyang bayan. Makikita natin na si Crisostomo Ibarra ay inihahalin tulad o inihahambing ang Pilipinas sa Europa. Pero ang punto niya dito ay nais niyang mapaunlad ang Pilipinas at makipagsabayan sa ibang bansa. At ganito rin ang dapat nating gawin. Para naman sa Kabanata 9, itinuturo nito sa atin na ang mga kasalanan na nagawa natin ay dapat nating pagbayaran sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti.
Ito ay pinakita noong sinabi ng matandang may sakit na marami na siyang kasalanan sa Diyos at dapat niyang pagdusahan ito. Itinuturo nito sa atin na habang may panahon pa, dapat tayo ay gumawa na ng mabuti. Sa simbolismo na ginamit sa Kabanata 7 ng Noli Me Tangere, ipinakita dito ang katapatan ng tunay na pag-ibig. Katulad ng pagsusumpaan ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra para sa kanilang pag-ibig. Malinaw rin na ipinakita sa kabanatang ito ang dahilan kung bakit kailangang magpasakit ng mga Pilipino para lamang makapag-aral. At ang dahilan na ito ay upang magamit ang kanilang karunungan para sa kinabukasan at magampanan ang kanilang tungkulin bilang anak ng bayan. At ito ay ang pagpasa ng karunungan na ito sa susunod na henerasyon. Sa Kabanata 8 naman ay ipinakita dito ang kawalan ng kaunlaran ng bansang Pilipinas. Nabanggit dito na maraming tao na mahihirap ang nasa lansangan at mga puok na hindi man lang magawang magpaganda at kung minsay pumapangit pa at ultimo puno hindi magawang lumaki. At ang nagawa na lamang ni Ibarra ay ihambing at ikumpara ito sa Europa at pangarapin na umunlad ito katulad ng ibang bansa. Sa Kabanata 9 naman ay nilinaw dito ni Rizal na ang dahilan ng pagpunta ng mga Kastila dito sa Pilipinas ay upang nakawan tayo sa ating yaman at proteksyonan ang kanilang interes, ari-arian at pakinabang. Pinakita dito na kung sino mang mga Pilipino ang hahadlang ay dapat naman manan at bantayan upang hindi sila humadlang. Ipinakita ng Kabanata 7 na ang mga magkasintahan sa kasalukuyang panahon ay nagkukulang na ng tiwala sa isa't isa, kung kaya't sila ay madali nang mabuwag at magkahiwalay. Ipinapaalala nito na dapat nating gayahin at balikan ang mga tao o magkasintahan sa unang panahon kung saan sila ay may buong pagtitiwala sa isa't isa. May uugnay ko naman ang Kabanata 8 sa kasalukuyan dahil hanggang ngayon ay kahirapan pa rin ang isa sa pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Subalit, mayroon ng kaunting kaunlaran na nakikita sa ating bansa at yun ay bunga ng paghihirap at pagsusumikap ng ating mga bayani noong unang panahon. At pinakahuli, maihahalin tulad ko ang Kabanata 9 sa kasalukuyang panahon dahil sa pangyayari kung saan si Kapitán Tiago ay ipinagbawal na makipagmabutihan si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Ang ganitong pangyayari ay nagaganap pa rin sa kasalukuyang panahon at para sa akin ay dapat na itong itigil. Hindi natin dapat na baguhin ang isip ng ating mga anak sa kanilang pag-aasawa at sa halip ay dapat lang natin silang bigyan ng payo hanggang sa ating makakaya. Magandang araw! Ngayon ay ating talakayin ang Kabanata 10 hanggang 12 ng Noli Me Tangere. Ang nilalaman ng aking pag-uulat ngayon ay ang buod, talasalitaan, simbolismo, pinakamahalagang pangyayari sa bawat kabanata, aral at higit sa lahat kaugnayan sa kasalukuyan. Simboryo, pabilog na bubungan ng simbahan. Sala-salabat, magkakapulupot. Naglipa na, umalis, mapusok, agresibo, kura paroko, parish priest, isang pari na inaatasang mamuno sa isang parokya o simbahan. Kasikwe, pinuno, pinakamakapangyarihan sa bayan. Gobernador Silo, punong bayan o kapitan. Coliseo, amphitheatro sa gitna ng lungsod ng Roma at Italia. Bantayog, simbolo o marka na itinatayo bilang pagpaparangal o monumento. Pangingiling, pinukusa o sinasadyang pagpigil sa sarili mula sa pagpapakasawa, pagpapakasasa, pagmamalabi. Sepulturero, trabaho bilang tagapangalaga ng mga puntod sa libingan. Nangangani, hindigiri. Lura ng lura, dura ng dura. Walang patid, walang tigil. Tumalima, sumunod. Ang bayan ng San Diego ay halos nasa baybayin ng lawa at napapaligiran ng mga malalawak na bukirin at palayan. Ang mga naninirang magsasaka dito ay umaani ng palay, asukal at kape na siyang ipinagbibili sa mga incheck ng mura. Ang mga ito ay nakakapagsamantala dahil sa kahangalan at masamang bisyo ng San Diego. Mula sa Simboryo ay matatanaw ang buong bayan na lubhang kaaya-aya sa paningin
Sa pamamagitan ng puno at krus na kanilang palatandaan, natutunto ng mga batang nagsisiyakit sa simboryo ang kanilang tahanan. Matatanaw din ang isang ilog na animoy ahas na nahihimlay sa ibabaw ng luntiang bukiring. Higit na kapansin-pansin sa tanawing iyon ay ang tila isang malapulong gubat sa gitna ng kabukiran. Ito ay nagdidilim dahil sa mga punong kahoy na kinakapitan ng makakapal na lumot at salasalabat na baging. Ang gubat na iyon ay nababalot ng katangi-tanging alamat. Dati ay may kakonting naninirahan doon kaya naglipa na ang mga maiilap na hayop. Dumating doon ang isang matandang Kastila na may nanlalalim na mata. Nang matuklasan ng matanda ang pook na dinadaluyan ng mainit na tubig, ay pinagpilitan niya itong bilhin mula sa mga taong naninirahan o nagmamay-ari nito. Hindi naglaon ay nawala ng parang bula ang matandang Kastila nang walang nakakaalam kung ano nga bang nangyari. Siya ay natagpuan ng isang pastol bilang isang bangkay. At mula noon ay kinatatakutan ng nasabing gubat. Marahil ng mga nakakita raw silang ilaw o minsan nakakarinig ng panaghoy. Nasabi rin na may isang binatang nagawi roon hanggang magdamag, na malagi sa gubat at namatay dahil sa matinding lagnat. Anapat ang gubat ay nagkaroon ng sariling alamat. Pagkalipas ng ilang buwan, isang mistisong Kastila ang dumating doon at nagsabing anak siya ng Limao. Siya ay si Don Saturnino. Siya ay masipag at walang kibo, ngunit minsan mapusok at malapit. Binakuran niya rin ng pader ang libingan ng matandang Kastila na kanyang ama. Nang tumanda si Don Saturnino ay sa kanya pa lamang naisip na mag-asawa. Ang kanyang nakatuluyan ay isang taga Maynila. Di naglaon ay sila binayaan ng isang anak na lalaking nagngangalang Rafael, na siyang naging ama ng binatang si Crisostomo Ibarra. Ng kanyang ama, pagsasaka rin ang gawain ni Don Rafael. Napamahal siya sa mga taga-bukid dahil sa mabuti niyang pagkikisama. Sa pananagana ng mga pananim, dumami rin ang mga nanirahan dito. Ang malaking bahagi ng gubat ay naging bayan at naging maunlad din ng San Diego. Ngunit nang namatay ang kanilang kura paroko na isang Pilipino, ang pumalit dito ay isang Kastila, si Padre Damaso. Hindi may tuturing na kisipyo si Don Rafael kahit pa siyang pinakamayaman sa San Diego at ginagalang ng lahat. Ito ay dahil sa pagtataglay niya ng magandang pag-uugali at hindi nagbibigay halaga sa mga ginagawang pagtulong sa kapwa. At higit sa lahat ay wala siyang kaaway sa bayan. Hindi rin maaaring sabihin makapangyarihan si Kapitan Tiago, bagamat sinasalubong ng bandang musiko at inaalayan ng masasarap na pagkain, ay madalas siyang tawanan at tawag na Christian Tiago. Ang Gobernador Silo ay mas lalong hindi matatawag na makapangyarihan. Siya'y utusan lamang na maaaring kagalitan ng Alkalde Mayor. Ang kaukulang iyon ay binili niya pa ng 5,000 piso kalakip ng maraming pag-usap. Ang San Diego ay may hahambing sa Roma. May pagkakaiba nga lamang sapagkat ang Roma ay may Coliseo at bantayog na marmol. Samantalang ang San Diego ay halos katulad sa Papa sa Batikano. At ang alpares ng mga Guardia Civil ay katulad sa hari ng Italia. Ang dalawang makapangyarihang ito ay madalas magkapingkingan dahil sa kagustuhang mapangibabawan ng isa ang isa. Si Padre Bernardo Salvi ang kurang humalili kay Padre Damaso. Bata pa si Padre Salvi, payat at sakitin. Ang malimit niyang pag-ayuno at pangingilin ay nakakapagpaputla sa kanya at ang nerbiyos ang nakakapagpahina sa kanya. Ito rin ang nasasabing dahilan kung bakit masamang hangin ang laging umaakyat sa ulo nito. Ay ang kaibahan niya sa pinalitang kura. Hindi siya basinang mapusok at hindi nananakit. Si Padre Damaso ay nanuluntok at namamalo bilang parusa, ngunit kay Padre Salvi maingat sa kanyang pagpapatupad ng tungkulin. Sa oras ng kanyang pagsisermon ay pinapasara niya ang mga pintuan ng simbahan upang walang lumabas. Sukat ng multahan niya ang mga kulang sa gawain, mahilig siya sa pangingiling at pag-aayuno. Ang tanging kaaway niya ay ang alpares, ang puno ng Guardia Civil. Ang pinakamatinding kapariwaraang dumating sa buhay ng alpares ay ang pag-aasawa nito kay Doña Consolacion, isang Pilipinong mahilig magkolorete at gumamit ng pintura sa pag-aayos. Dahil dito'y umisip ang alpares ng mga paraan tulad ng paglalasing, pag-uutos sa mga sundalo habang siya'y nasa lilim, at ang pinakamatindi ay ang pambubugbog nito sa kanyang asawa. Ang malimit nilang pag-aaway ay isa ring panoorin ng kanilang kapitbahay. Bagamat mahigpit na magkaaway ang kura at alpares,
Sila naman ay nagbabatian ng parang walang hitwaan. Ngunit kapag nakatalikod ang isa't isa, ay gumagawa sila ng sarili-sariling paraan upang makapaghiganti sa bawat isa. Kapag namataan ng kura ang alpares na pumasok ng simbahan, inuutusan niya ang sakristan na isara ang pinto upang walang makalabas habang nagsisermon. Sa gayon ang alpares kapag nakalabas ng simbahan upang makaganti naman, ipapahuli niya ang alila ng kura at ito'y papapiit, at kung ito'y magsusumbong ay mumultahan pa ito ng kura dahil sa pagkukulang nito sa kanyang tungkulin. Pagkatapos ay papawalan ni Padre Salve ang kanyang mga tupa upang masira nito ang tanim ng alpares. Ang dalawang ito, ang kura at alpares, ay ang mga kasikwe sa bayan ng San Diego. Ang libingan ng San Diego ay nasa dakong kanluran sa gitna ng palayan. May isang malaking krus sa gitna ng libingan na itinungtong sa bato. Sa panan ng krus ay nakatambak ang mga buto at bungo ng patay. Sa pagpasok sa libingan, may dalawang taong naghuhukay. Ang isa ay tila datihan ng sepulturero dahil parang wala lang dito ang paghuhukay ng bangkay, ngunit ang kasama naman ay nangangani pa at lura ng lura at walang patid ang paghit-hit sa sigarilyo. Nagtatalo ang dalawang sepulturero sa paghuhukay. Nais ng isa na sa iba na lang maghukay sa kadahilan ng sariwa pa ang bangkay. Ngunit hindi sila maaaring dito malima dahil ito ay pinag-utos ng kura. Napupuno ng mga tao ang libingan. Palibhas ay araw ng mga patay. Maraming naghahanap ng libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kapag hindi nakita ay luluhod na lamang at magtitirik ng kandila at magdadasal ng paingling. Sa kabanatang ito, ang pinakamahalagang pangyayari ay ang pagbili ng matandang Kastila sa nasabing gubat, sapagkat ito ang pinagsimulan ng kanyang pagtira dito. At ang pagdating ng kanyang anak na siya ding dahilan kung bakit mayroong Crisostomo Ibarra sa kwento. Sa kabanatang ito, ang pinakamahalagang pangyayari ay ang pagpapakilala sa dalawang kasikwe ng bayan ng San Diego at ang pagpapakilala kay Doña Consolacion, isang dating labandera na mahilig magkolorete, may malaswang bibig at naging asawa ng alpares. Dito naman sa kabanatang ito, ang pinakamahalagang pangyayari ay ang pagpapakilala sa dalawang sepulturero na napag-utusang maghukay ng bangkay. Ang nasabing gubat ay hindi lamang basta gubat. Ito ay sumisimbolo sa Pilipinas. At ang matanda naman ay sumisimbolo sa mga Kastila na siyang sumakop sa ating bansa. Gaya ng pagpilit ng matandang Kastila na bilhin ng gubat dahil sa natatagong yaman nito. Ang sinisimbolo ni Don Rafael at Kapitan Tiago ay ang mga taong may bukal na puso. Hindi raw magiging makapangyarihan kahit gaano pa kabuti ang iyong kalooban, dahil noong unang panahon, ang mga malulupit na handang magbigay ng parusa at ang mga mayayaman ang may mas kakayanang kumontrol sa kilos ng iba. Ang sinisimbolo nito niya Consolacion ay ang mga taong dumaan sa hirap. Noon ay may nagsabi sa akin na kapag ang tao dumaan sa hirap, madalas dito ay nagiging mata pobre at nagiging mayabang kapag yumayaman. Dahil nga alam nila kung paano maghirap, ayaw nilang bumalik doon. At nasabi rin na puno ng kolorete ang mukha ni Doña Consolacion. Ngunit hindi natin alam kung gusto niya lang ba na gumanda o kung gusto niyang takpan ng mga pasa na binibigay sa kanya ng kanyang asawa tuwing sila'y nag-aaway. Ang sinisimbolo naman ng mga sepulturero ay ang mga taong gumagawa ng masama o napag-uutusang gumawa ng masama. May dalawang klase ng tao na gumagawa ng masama. Ang isa ay ang hindi marunong makaramdam ng hiya sa kanyang kasalanan at ang isa naman ay bago gawin ng kasalanan na ito ay magdadalawang isip muna at kung gagawin niya man, ito ay dahil napipilitan lamang siya. Kung titignan natin mabuti, sinasabi sa atin ng kabanatang ito na hindi lahat ng bagay nare-resolba ng pera. Kagaya ng matandang Kastila, marahil marami siyang pera at nabili niya ang gubat, sa huli ay nagpakamatay siya. Maaaring dahil na din sa lungkot na dala ng kanyang pagiging mag-isa. Sa
Sa kabanatang ito, natutunan ko na mas binibilang nila ang malupit bilang makapangyarihan kaysa sa mabuti ang kalooban. Marahil dahil ito sa kakayanan nilang manakit at magbigay ng parusa sa mga taong lumalaban sa kanila. Mayroon din ditong aral na ibang pinapakita ng tao kapag nakaharap sila sa'yo at nakatalikod sila. Maaaring kung nakaharap ka ay ngingitian ka nila at magandang papakita nila, ngunit kapag talikod mo naman ay naghahanap sila ng hindi ka aya-aya sa buhay mo. Tunan ko dito na may dalawang klase ng taong makasalanan. May mga taong gumagawa ng di kaaya-aya dahil sa napag-uutusan sila, ngunit kung paano nila ito tutugunan ay doon sila nagkakaiba. Mga hindi nahihiya sa mga ginagawa nila at meron din namang nagdadalawang isip muna. At kung gagawin naman nila ito ay sinisigurado nilang kinakailangan talaga. Ang mga sitwasyon na nabanggit sa aral ay hindi malayong mangyari sa panahon natin ngayon. Sa Kabanata 10, nasabi na hindi mabibili ng pera ang kasiyahan. Totoo na dahil sa pera may mga mabibili tayong mga gusto natin na magdudulot sa atin ng saya. Ngunit ang mga nabibili ng pera ay madaling masira o madaling mawasak. At sa panahon na mangyari yon, mawawala na din ang kasiyahan na dulot nito sa atin. Sa Kabanata 11 naman ay tulad ng buhay natin ngayon. May mga tao talaga na kapag harap mo, walang masasabi sa'yo, ngunit pagtalikod mo ay sisiraan ka na. May mga tao talaga na hahanap ng hindi kaaya-aya sa buhay mo upang pagtawanan at ipagkalat sa iba. At nasabi rin dito na ang mga malulupit ay makapangyarihan. Hanggang ngayon meron pa rin ganyan. Dahil tulad nga ng mga nababalita, may mga pulisyang ginagamit ang kanilang posisyon para makuha nila ang kanilang mga gusto. Sa huling kabanata, nabanggit na may 2 taong gumagawa ng kasalanan. At sa henerasyon natin ngayon, hindi na malabong makakita ka ng mga ganito. May mga taong gumagawa ng kasalanan o gumagawa ng masama dahil napag-utusan sila o dahil sa pera. Ngunit hindi lahat sa kanila ay napipilitan lamang. Marahil marami din sa kanila ang nasanay na. Dahil kahit hindi nila aminin, alam nila sa sarili nila na gusto na nila ang kanilang ginagawa.